So si VP Sara, mga ate at kuya, ay may mahabang mensahe na parang ang pinahihiwatig ay nabudol talaga tayo. Okay? At parang tingin ko natauhan na si VP Sara na siya ay nabudol. Okay, baka matagal na niyang alam, kaya lang tinitiis niya, inaagwanta ni VP Sara yung thought na siya ay nabudol din. Parang tiniis kasi nga hindi maganda kapag ang sitwasyon po ng administrasyon ay katulad nung kay PRRD na ang pangalawang pangulo ay batikos ng batikos sa nakaupo. Si BFF Lenlen ko, si Lenny Lugs, walang ginawa kundi bumatikos ng bumatikos kay PRRD. Okay? At dahil po dyan, naging mouthpiece si Lenlen ng mga makakaliwang grupo. Okay? Lahat ng batikos ni Lenlen kay PRRD noon, sinasakyan ng makakaliwang grupo ng mga teroristang mga NPA, komunista, ganyan. So, kumbaga, nalilegitimize ni Lenlen ang pwedeng ibatikos lahat ng makakaliwa. Kasi ang goal naman po talaga or motibo ng mga, hindi lang motibo, kundi goal ng mga makakaliwang grupo ay ibagsak ang gobyerno at mag-take over sila. Di ba ganun yun eh? Parang gusto nila ng revolusyon. Si Tati Digong, dating makakaliwa, pero eventually, nung binigyan niya ng pwesto yung mga makakaliwang grupo kasi gusto nga niya magsipagbabaan na, magbalik loob na, wag nang manggulo, di ba? May binigyan siya ng mga pwesto noon, mga taga-UP pa nga, mga makakaliwa pala, UP professor pa nga ibinigyan ng pwesto. Bigyan ng pwesto ay kinakalaban pa rin ng patraidor ang gobyerno. Ano magagawa natin, ganyan ang mentalidad ng mga makakaliwa. So dahil doon, nagalit si PRRD sa mga makakaliwang grupo, di ba? Nagkagalit ang magandang relasyon dati ni si PRRD, pinakibagayan niya yung mga makakaliwa sa Davao or sa Mindanao. Pinakibagayan niya yan. Kinausap niya, umakyat siya sa bundok, ganyan. Even Senator Robin Padilla dati umakyat din sa bundok, di ba? Para makipag-negotiate. Pati yung anak yata ni PRRD one time ay ni-rescue pa yung mga kinidnap ng mga makakaliwa. So, dahil nga nagkagalit si PRRD at ang mga makakaliwang grupo, tuloy pa rin no sa motibo ng ang mga makakaliwa na ibagsak ang gobyerno. And gobyerno yun ni PRRD or administrasyon niya. Si Lenlen naman walang ginawa kundi bumatikos ng bumatikos. So, sa tingin ko ayaw at iniiwasan kasi yung nangyari noon na si Lenlen ay wala nang ginawa kundi pumuna ng pumuna at magbida-bida, di ba? Parang gustong-gusto na niyang maging presidente noon. May pasona-sona din si Lenlen. Na ang pangit ng impression sa Pilipinas at hindi lang impression, talagang lumakas ang makakaliwa. Pero mabuti na lang napahina ni PRRD. Sa international news, kapag binabati ko si PRRD, ang pinakamatinding babatikos kay PRRD na may credible ay yung next in line, right? Yung pangalawang pangulo. So, ang dating, lalo sa foreign media, mali talaga ang ginagawa ng Duterte ito dahil ultimo yung kanyang vice presidente sumasalungat sa kanya. So, itong mga grupong mga nagrarally, mapa-abroad at Pilipinas, legit ang kanilang pagpuna kasi ultimo vice president pinupuna si PRRD at baka yan ang iniiwasan ni VP Sara na maging unstable ang administrasyong Kuting ba? Administrasyong Marcos Jr. rather. Hindi maganda na susunod si VP Sara sa yapak ni Lenlen na pupuna siya ng pupuna. After all, magkaiba ng partido si Lenlen noon at si PRRD at iisang partido, di ba? Nasa unit team si VP Sara at si PBBM, hindi magandang punahin niya. Although, dapat naman na talaga siyang mag-speak up, no? Kaya nga dapat may speak up day daw tayo. Ngayon, may message si VP Sara. Eto nga po, video ito, sana okay ang audio quality ha, na parang ang message niya ay parang siya'y nabudol. Na parang hindi man niya aminin explicitly, pero parang yung context ng sinasabi niya ay nabudol siya ng kanyang katandem. At yung katandem nga niya, di ba sabi niya, whether you like it nung nag-trending yung tambaluslos post ni VP Sara, di ba? Yung sa imong ambisyon do not be tambaluslos. So parang nagkaroon ng singgalot si si VP Sara at saka si Tambaluslos, di ba? Dahil
dinimol si Madam Gloria ni Tambaluslos, nagalit si VP Sara. 'Di ba? Dahil parang may banta daw noon ng kudeta 'di ba? Sa House of Representatives. Wala naman palang kudeta. Napapraning laang si Tambaluslos at saka si Butod. 'Di ba? Nagtatamang hinala. Parang yung tamang hinala niya, mga manifestation ng pagpupulveron yan, di ba? Marami akong kilalang nagpupulveron, lagi silang tamang hinala, mapagduda. Gano'n, no? Paranoid. Yun, paranoid, praning. So, nung tumunog yung issue ng Tambaluslos, nung nagpo si VP Sara ng Tambaluslos, nagkasama sa isang event si PBBM at si VP Sara, at sabi ni PBBM na whether you like it or not, I declare myself as your official BFF. Very very parang pang-anak mayaman yung mga pinagsasabi ni PBBM. Very elite, no? Whether you like it or not, I declare myself as your BFF. Di ba? Parang very elitista or whatever. O siya daw ang BFF. Ngayon, ang tanong, ang mag-BFF ba ay mag-BFF pa rin talaga? Pakinggan natin ang post ni VP Sara, ang kanyang video message. Actually, nagpapayo siya sa taong bayan na mag-ingat sa mga kaibigan. So si VP Sara ba ay she learned it the hard way, na ang pinagkatiwalaan niyang kaibigan na sabi pa nga official BFF na daw niya nabudol siya. Pakinggan natin ang ating pangalawang pangulo. Move ko ng konti. Ayan. Play. Iintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Yun. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na, yung part na yun, parang feeling ko parinig kay Tambaluslos, di ba? Hindi ito ang panahon ng pamumulitika. Huwag yung may mga mudslinging, may mga character assassination na kaagad kay VP Sara, ang kabilang kampo ay parang hindi naman kabilang parlor yung yung mga Marcos loyalist, di ba? Matutusin, dapat supporter ni VP Sara yan, pero ngayon dahil nag-declare ang mga Marcos supporters at Marcos loyalists na ayaw nila sa mga DDS, kung ayaw nyo, di huwag. Ako Marcos supporter, at sinusuportahan ko pa din si Senadora Amy, ang nanay niya. Pero ano pa bang magagawa ni Madam Imelda para sa atin? Gusto niyang isoli yung kanilang mga yaman, ibigay sa taong bayan for the benefit of humanity. Pero ano magagawa pa ba yan ni Madam Imelda? Good luck. Senadora Amy, ano nang balak mo? Si VP Sara, malaman ang sinasabi. Pakinggan pa nga ulit natin. Nalimutan ko na yung sasabihin ko. mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ano ba yan? Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Ay! Para naalala kong bigla si Taning, mga ate at kuya.
Gusto niya laging yumakap, pero may panahon talaga para umiwas ng yakap kasi si Taning ay oily at dugyot. Hindi siya naliligo eh. Anyway, let's continue. Panahon ng paghahanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagpunit at pagtahi. So parang making amends, right, with your... Hindi yun, sa tingin ko hindi literal yun eh. Pagpunit at pagtatahi. Parang making amends with your enemies, maybe, no? Panahon ito ng reconciliation. Baka yun ang meaning. Tama po ba, mga ate at kuya? Would you agree with me? So, panahon ng pagpunit, baka kailangan ng punitin ang unit team or punit na talaga ang unit team. Diba? Panahon ng separation, 'di ba? Ending of friendships, and 'di ba? And maybe panahon ng reconciliation, pagbabati, pagkakaisa. Pwede gano'n, no? May panahon talaga para sa lahat. So kung may panahon na nabudol si VP Sara, panahon na siya ay nagising, ano ba 'yun? May panahon ng pambudol, may panahon ng paggising sa katotohanan. Yes. Oh, tuloy mo, VP Sara. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Pag napuot ang VP Sara namin, talagang itulak ka sa dumadaang tricycle ni VP Sara. Dumadaang tricycle, ano ba yan? Oh. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan. Okay. So, yung sinasabi ni VP Sara na may panahon para sa ganyan, may panahon sa, 'di ba, sa reconciliation, may panahon ng digmaan, may panahon ng kapayapaan. What she's relaying to me is balance ang balance ang, 'di ba, ang buhay, no? And even yung mundo natin, no? Everything, 'di ba? Everything in the universe is balanced. Kumbaga may araw, may gabi, di ba? Kung may kaligayahan, may kalungkutan, ganyan. So, tanggapin natin, yan yung reality ng buhay. Yan. Ngayon, kung may panahon ng pagkakaibigan, may panahon naman ng pagsasaulian ng kandila. Tama ba? Hindi na tayo bati. Ganun ang aking tingin. Ito nga, watch. Vice President Sara Duterte tells her supporters to beware who their friends are. She also says the politicking is too early, blah, 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 blah. Oh! The House of Representatives had stripped the Office of the Vice President and Department of Education of proposed confidential funds. Duterte has released a statement, but she now adds a warning about the presidential elections. Huwag kayo sumama sa anumang uri ng pag-aapi. Sa halip sa oras ng kagipitan, magkilala tayo kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Totoo po yan, ang sukatan ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lang yung sa oras ng saya, di ba? Dapat yun, in good times and in bad times, ganun, di ba? Na dapat nandyan, kung sino yung mga taong nandyan sa tabi mo sa panahon, ay, bigla ko naisip mo ate at kuya, kaya nagbibigay siya ng mensahe sa lahat-lahat. Sa panahon ng kagipitan, sino ang mga taong nasa paligid mo at sino ang mga taong sumusuporta sa iyo? Ngayon na ginigipit ang ating pangalawang pangulo, sino ba yung mga nasa tabi niya? Itong mga DDS. So far, no? Si Spokes Harry Roque, mukhang hindi na umaasang ma-appoint at mukhang namang hindi na na-appoint, di ba? Dati, kung todo tanggol pa siya sa palasyo, pinagtatanggol niya yung administrasyong Marcos. Ngayon, parang talagang ever loyal siya kay VP Sara kasi best friend po yung dalawang yan. Yan ang totoong BFF ni VP Sara, hindi si yung katandem niya nung nakaraang eleksyon. And speaking of katandem ni VP Sara nung nakaraang eleksyon, wala si Popshi Kels sa tabi ni VP Sara ngayong siya ay ginigipit. Beware of those fake friends. Ang ganda ng mensahe ni VP Sara. At kung hindi lang lutang ang kung sino man, magigets niya. Right? Na itong mensahe ni VP Sara, ganyan talaga magbigay ng message si VP Sara Malaman, matalinhaga. Ginigipit si VP Sara ng makakaliwa, ng pinsan ni
Pati yung mga politiko na con todo kiss as dati kay VP Sara, ngayon hindi man lang siya mapagtanggol sa pagtanggal ng kanyang at pagbabawas ng kanyang budget. So yun nga, mag-ingat sa mga kaibigan. Maging mapagmasid. Diyan mo makikilala ang totoo mong kaibigan kapag ginigipit ka at ipinaglalaban ka. Ipinaglaban ba ni Kuting si VP Sara sa kanyang pinsan na nanggigipit sa budget? Sa Tambaloslos? Ipinagtanggol ba ni Pusa kay Tambaloslos si VP Sara? Ipinagtanggol ba ni Pusa sa mga makakaliwa si VP Sara sa mga paninirang ginagawa? Paano yan? Mukhang may napipintong impeachment para kay VP Sara. Kasi yung pattern paparoon eh. Pagka hinihingan na ng salin ng isang tao, diretso na yan impeachment. Remember kung ano nangyari kay CJ Corona? Sino pa? Si Maria Lourdes Sereno? Hiningan din yun ng salin mga ate at kuya. Ang ending na impeach or nakowaranto. So papunta sa impeachment to mga ate at kuya. That's another topic to discuss. But, ang tanong, mabuting kaibigan ba si Kuting kay VP Sara or pinaplastic lang niya? Kasi sabi niya official BFF siya eh. Comment nyo nga sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.